bagay na tunay na nagpapadumi sa buhay at paano tayo magiging malaya dito sa mga marurumi, sa mga nagpapadumi sa buhay ng isang tao. So kaya nga ito'y sinasabi, paano na tayo makakalaya dito? Ito yung mga bagay na nagpapadumi. Ito yung una, unrepented sin in the heart. Ibig sabihin, kasalanan hindi nagsisisi sa puso. So, ito yung nagpaparumi sa tao, yung mga kasalanan na hindi pinagsisisihan ng tao. Ang nakatagong harang sa pagitan mo at ng Diyos, ito yung unrepented. Ibig sabihin, kasalanan hindi nagsisisi. So, kaya nga ito'y sinasabi, ang hindi pinagsisiyang kasalanan ay hindi lamang nakakaapekto sa ating pag-uugali. Hinaharangan din ito ang ating ugnayan sa Diyos. Kapag sadyang kumapit tayo sa kasalanan, nang hindi umaamin o tumataliko dito, lumilikha ito ng espiritual na distansya sa atin. Nais ng Diyos na magpatawad at magpanumbalik. So, paano tayo patatawarin kung hindi tayo nagpapahayag ng kasalanan? Kaya nga tinawag tayo ng Diyos na lumapit ng may pagpapakumbaba, katapatan at pagsisisi. So, ang pagsisisi ay hindi isang parusa. Ito ay isang landas ng pagpapagaling at kalayaan. Kaya nga sinasabi niya sa Psalm 66 verse 18, kung aking itinatanggi ang kasalanan, sa aking puso hindi sana ako dinidinig ang Panginoon. So kaya nga kapag tayo ay may pinangahawakan tayong mga kasalanan, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya nga ito yung pagbibigay diin sa kalagahan ng isang dalisay at nagsisising puso kapag lumalapit tayo sa Diyos. Ang pagpapahalaga at paghawak na ang kasalanan ay umahad lang sa ating pagkakaisa sa Kanya at umahad lang sa ating mga pagpapala, panalangin at tagumpay. So nais ng Diyos ang tapat, mapagpakumbabang puso na tumatalikod sa mga kasalanan at humingi ng Kanyang awa. Ito ay isang paalala na regular nating suriin ang ating sarili at lumakad sa pagsisisi at katapatan at sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga ito yung nakatagong kasalanan, kahit na walang ibang nakakakita nito, ay lumalason sa ating espiritual na kalusugan. Kaya nga hindi tayo makakalaya sa kung ano ang pinapakain mo din ang sinasabi ng Diyos. So kaya nga ito yung mensahe na dapat alam natin. Tulad na lamang sa halimbawa ni David, si David mismo ay may nakatagong kasalanan kay Bathsheba, ay nadumisa ng kanyang puso hanggang siya ay nagsisi. So kaya nga't mababasa natin yan sa Psalm 51 verse 1. Sabi ni David, maawa ka o Diyos ayon sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Ayon sa iyong malaking habag at ay pawiin mo ang aking mga pagsalansang. Sa verse 2, so kaya nga sa verse 2 sinasabi, hugasan mo ang lahat ng aking kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan. So kaya nga lahat tayo nagkasala. So tulad ni David, ito yung sinasabi na nahulog siya sa matinding kasalanan ng pagnanasa niya kay Bathsheba. Siya'y nangalunya at inayos ang pagkamatay ng kanyang asawang si Urias. Sa halip na agad na magsisi, sinubukan ni David na itago ang kanyang kasalanan. Ang pagtatabing ito ay hindi lamang nadumisan ang kanyang puso, kundi nagdulot din ito ng espiritual na pagkatuyo, pagkakasala, at sa wakas na ang kahinatnan para sa kanyang pamilya, yung wasak, ito yung pagkawasak ng kanyang pamilya, para sa kanyang pamilya at kaharian dahil sa kasalanan.
So kaya nga kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad para hindi mawasak, dahil ito yung kahinatnan sa wasak na mga kahinatnan para sa kanyang pamilya at sa kaharian. So affected ang lahat. So kapag ang tao ay nagkasala, affected yung pamilya at yung mga nasasakupan. So kaya nga mahalaga na tayo ay walang mananatiling kasalanan sa atin. Dapat tayo ay humingi ng taos-pusong panalangin at pagsisisi tulad ni David. Pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Bathsheba, hindi siya umapila sa sarili niyang halaga, kundi sa hindi nagkukulang na pag-ibig at habag ng Diyos. So ang sigaw ni David para sa awa, paglilinis at pagkapatawaran ay sumasalamin sa postura na dapat nating gawin sa harapan ng Diyos, sa isang banal na Diyos, isang may kababaang loob, na ito at pananampalataya sa biyaya ng Diyos na ibalik at i-renew tayo. So kaya nga kapag tayo nagkasala, kailangan natin na ipagtapat at hayaan natin na linisin tayo ng Diyos ang ating puso. Dahil kapag malinis ang ating puso, 100% ano man yung ating panalangin, tayo pakikinggan. Dahil nakikinig siya sa lahat ng panalangin natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga ito yung mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan na anong ba talaga ang nagpapadumi sa tao. Kaya nga ito yung pangalawa.